Lahat po tayo yumuko at manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa lahat ng ginawa nyo na pagliligtas sa amin. Nagdanak ang iyong mahalagang dugo doon sa krus upang malinis kami sa aming mga kasalanan. Sa lahat ng mga kasalanan namin ay ikaw po ang nagsakripisyo upang kami po ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan at maisama nyo sa walang hanggang kaharian sa langit. Salamat po, Panginoon, sa paggabay niyo po sa amin habang kami po ay nanatili pa sa mundong ito at kami po ay naghihintay sa iyong ikalawang pagbabalik. Sa panahon po namin ngayon, Panginoon, ay nararanasan namin at nakikita namin at naririnig namin yung mga dakilang tanda na ibinigay niyo po sa inyong mga apostol. At ngayon ay nangyayari sa panahon namin ngayon, naway tulungan niyo po kami na maging matatag ang aming pananampalataya at maging matatag ang aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Naway ilayo niyo po kami sa tukso ng sanlibutan ito at ilayo niyo po kami sa kapahamakan. May mga brothers and sisters po kami na hindi namin kasama ngayon at kung sila man po ay dumadaan sa kanilang dumadaan sa mga pagsubok at kahirapan sa kanilang buhay Kristiyano, naway tulungan niyo po sila, Panginoon, at panghawakan niyo po silang mabuti at huwag niyo po silang hayaan na malubog sa ganitong kahirapan at mga alalahanin sa buhay. Dinadalangin din po namin, Panginoon, yung paparating po naming Bible Seminar, naway samahan niyo po kami at tulungan sa pangangaral ng iyong banal na salita upang ang lahat ng mga tao na maimbitahan namin at mabigyan namin ng imbitasyon na ito ay akayin niyo po sila, Panginoon, at buksan niyo po yung kanilang puso at isipan at ipaunawahan niyo po sa kanila yung kaligtasan na ibibigay niyo po sa kanila. Ngayon sa oras na ito, Panginoon, ay mag-aral kami at makapakinig ng iyong banal na salita at puspusan niyo po kami ng iyong banal na espiritu at karunungan na nagmumula po sa iyo. Noon kami, Panginoon, ay dahil sa aming mga kasalanan, ay papunta kami sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno, ngunit dumating sa amin ang tunay na pag-ibig na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, at nagpapasalamat kami ng buong buhay namin dahil hindi niyo po kami pinabayaan na mapunta po kami doon sa kaparusahan sa impyerno. Ngayon, narito po kami na yumuyuko sa iyong harapan at lumalapit sa iyo upang kami po ay mamuhay na naayon po sa iyong kalooban. Muli, Ama, samahan niyo po kami sa oras na ito at puspusan niyo po kami ng iyong karunungan at ng iyong banal na espiritu. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay po, so buksan na natin yung ating Biblia sa aklat po ng Genesis. Genesis chapter 2. Sa aklat po ng Genesis. Genesis chapter 2. Verse 7 hanggang 8. Genesis chapter 2, verse 7 at 8. Okay, so kung nariyan na po tayo, sama-sama po natin itong basahin. Genesis chapter 2, verse 7 at 8. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao mula sa labok ng lupa at hiningan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Naglagay ang Panginoon Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Okay, so familiar po tayo sa kwento na ito, yung creation po ng Diyos, kung paano niya nilikha ang mundong ito at kung paano rin po niya nilikha yung tao. Kaya mahalaga po sa atin na mapagbulay-bulayan natin yung patungkol po dito sa Genesis chapter 2, verse 7 at 8. So napakahalaga po ito sa atin na maunawaan natin at malaman natin patungkol po dito. So dito po mismo ay nakita po natin kung paano po nilikha ng Diyos yung tao. No? Saan po nagmula yung tao? So ang tao po mismo ay nagmula po sa alabok. No? Nagmula po mismo sa alabok. And then, hiningahan ng Diyos yung butas ng kanyang ilong at nagkaroon po ng
buhay, no? Nagkaroon po ng buhay. So ibig sabihin, ang Diyos po mismo ay nagbibigay ng buhay para ho sa lahat ng mga tao. Kaya yung katawan na ito, no, yung katawan na ito ay sadyang galing po mismo sa alabok. So wala pong taong namatay ho dito na bigla na lang nawala yung kanyang katawan. Kundi ang katawan na ito ay babalik ko sa alabok kung papaano rin po, kung saan din po ito nang galing. Kaya inilalarawan po dito sa atin ng Diyos patungkol ho sa kanyang paglikha kila Adan at saka kay Eva. Kaya muli ko pong babasahin sa verse 7, nilalang ng Panginoon Diyos ang tao mula sa labok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Kaya dito po mismo ay sa halaman ng Eden, nilikha ng Diyos, lahat po doon ay perfecto na, lahat ng pangangailangan ng tao ay naroon. Naroon na lahat ng pangangailangan ng tao. So ibig sabihin, wala na silang alalahanin sa kanilang pang-araw-araw, wala na silang alalahanin sa kanilang buhay, kundi naroon na lahat. Yung Diyos po mismo ang nag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Kaya dito, yung halamanan ng Eden ay naglalarawan po ito sa church. No? Naglalarawan po ito sa church. Kaya dito po mismo ay nakita natin na ang buhay na ito ay nagmumula po mismo sa Diyos. Ang buhay na ito, yung Diyos din po mismo ang nagbibigay at ang Diyos din po nito ang babawi sa atin lahat. Kaya lahat tayo ay nanggaling po mismo kay Adan at saka kay Eva hanggang dumating po ito sa atin. Kaya doon din po mismo sa halamanan ng Eden ay nagsimula din po yung kasalanan ng lahat ng tao. Kaya pagdating sa atin, nakakagawa din po tayo ng kasalanan. No? Nakagawa din po tayo ng kasalanan. Kaya doon po mismo inalis ng Diyos sila Adan at saka si Eva, doon po mismo sa halamanan ng Eden. Nung pag-alis po nila doon, nung inalis sila ng Diyos doon sa halamanan ng Eden, so lahat sa buhay nila, nandoon na po yung sakit, kalungkutan, at kapighatian sa buhay nila. Dahil sila po mismo ay sinaway nila yung utos ng Diyos at hindi nila pinakinggan ng mabuti yung utos ho ng Diyos. Kaya napakahalaga ho sa atin ito kung bakit narito ho tayo sa church. Kung bakit narito ho tayo sa church, dahil inilagay din po ng Diyos yung church at inilagay din po tayo ng Diyos dito upang makakain ng banal na Espiritu dahil yun ang kailangan natin sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya yung Diyos po ang gumagawa ng paraan, lahat na pangangailangan ho ng tao. Kaya dito sa verse 7, muli kong babasahin, at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. No? Mula sa alabok ng lupa. So ano tayo sa harapan ng Diyos? So ito po mismo ay babalik ho mismo sa lupa. Di ba? Tayo ho ay mamamatay. Lahat ho tayo ay mamamatay. Ang napakahalaga ho sa atin ay hindi po mismo yung katawang ito. Ang mahalaga sa atin, yung Espiritu ho mismo. Dahil ang Espiritong ito, pag namatay ito, siya po mismo ang haharap sa Diyos at huhukuman ho ito ng Diyos ayon sa kanyang mga ginawa dito sa mundong ito. Lalo-lalo na sinabi ng Panginoong Kristo, kailangan kayong maipanganak na muli. So marami hong mga tao na hindi nila naintindihan yung sinasabi ng Panginoong Kristo na kailangan kayong maipanganak na muli. Dahil ang iniisip nila, ito ay relihiyon. Pero hindi ho. Kapag once na maborn again ang isang tao, yun po mismo ay relasyon na panunumbalik ko mismo sa Diyos. Kaya yung Diyos po mismo ang nagbibigay ng buhay. No? Ang Diyos po mismo ang nagbibigay ho ng buhay. Kagaya nito, yung isang alabok, tayo po mismo ay alabok, pero binigyan tayo ng Diyos ng pag-asa, binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Kaya sinabi niya kay Adan, nung nagkasala si Adan, sapagkat diyan ka kinuha, diyan ka ring babalik. No? Kaya tingnan natin sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3, verse 19. Genesis chapter 3, verse 19. So sabi ho dito, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Yes, ito po ay nakikita natin. Kapag mayroon pong isang patay at hindi nila nauunawaan yung salita ho ng Diyos, parang baliwala ho sa kanila yung mga ganitong sitwasyon na nangyayari sa panahon natin ngayon. Kaya yung patay ay wala na hong pakiramdam.
Di ba ho? Wala na hong totally pakiramdam kapag siya ay namatay na. Ang may pakiramdam ho doon, yung espiritu ho na nananahan ho sa kanya. Kaya ganoon din ho sa atin, di ba? Kapag once tayo ay namatay, yung katawan na ito ay wala na hong pakiramdam. Ang espiritu ang siyang meron pong pakiramdam sa harapan ho ng Diyos. Kaya yung mga tao na hindi nila nakikilala ang Diyos at walang relasyon sa Panginoon, doon po mismo paparusahan sila ng Diyos sa impyerno. Paparusahan sila ng Diyos sa impyerno at yung tao na binigyan ng Diyos ng pag-asa at binigyan ng Diyos ng buhay, yun po mismo ang makakapiling niya doon po sa walang hanggang kaharian sa langit. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, kailangan kayong ipanganak na muli. Dahil sa kasalanan na iyon na ginawa ni Adan at saka ni Eva, hanggang dumating sa atin, nakakagawa ho tayo ng kasalanan. Diba? Wala hong tao dito sa mundong ito na hindi ho nakakagawa ng kasalanan. Diba? Lahat ng tao dito sa mundong ito ay nakakagawa ng kasalanan. Hanggang sa kahuli-hulihang tao ay nakakagawa ho ng kasalanan. Kaya lahat ng tao ay nanggaling ho sa isang tao lang, kay Adan. Kaya dito sabi ho, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa. Dahil doon, sa kasalanan na ginawa nila, sila po ay natuto na magtrabaho. Sila ay natuto na magtrabaho para pagkain sa pang-araw-araw. Doon po sa halamanan ng Eden, yung Diyos po mismo ang nagbigay ng kanilang pangangailangan araw-araw. Wala silang alalahanin. Kundi, doon po mismo ay nakakarinig sila ng salita ng Diyos at nagkakaroon sila ng tamang relasyon ho sa Diyos. Kaya nung sila po mismo ay humiwalay sa Panginoon at nagkasala sila, doon po mismo ay naging miserable yung buhay sa Diyos. Naging miserable yung kanilang buhay dahil wala silang tamang relasyon sa Panginoon. Kaya lahat ng mga tao ngayon, sa panahon natin ngayon, kung sila po mismo ay nakikilala nila yung Diyos na tunay, dapat hindi sila nagagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Dahil bakit nagpapatuloy sila sa paggawa ng kasalanan? Dahil hindi nila nakikilala yung tunay na Diyos na nagsakripisyo at namatay para sa kanila. Kaya yung tunay na may relasyon sa Diyos, nagbabago yung kanyang buhay. Naunawaan niya na mayroon namatay sa kanya. Kaya ang lahat ng mga tao sa mundong ito na hindi pa na ipapanganak na muli, na sinasabi ng Panginoong Jesucristo, sila po ay patay. Nakagaya ho ng mga hayop. No? Yung hayop hanggang kaluluwa lang. Hanggang kaluluwa lang. Wala silang espiritu. Kagaya ho natin lahat. Kaya kung mapapansin natin, yung mga hayop, no, wala silang pakialam. Wala silang pakialam, kain, tulog. Yun ang kanilang ginagawa. Kaya yung mga tao na walang relasyon sa Diyos, ganun din ho yung kanilang ginagawa. Kain, tulog, trabaho. Pero yung ang isang tao na meron ng tamang relasyon sa Diyos, doon ho mismo ay dinadagdagan ng Diyos yung kanyang kailangan sa araw-araw. Di ba? Kain, tulog, trabaho, church, and then nagbabasa ho ng Biblia. Kasi naunawaan niya na siya ay pinanganak na at siya ay nagsakripisyo ang Panginoong Jesucristo sa kanya. Kaya ibig sabihin, nang naipinanganak na muli, bumalik ho yung koneksyon nila at relasyon nila sa Panginoon. Kaya sa panahon natin ngayon, marami ho mga tao na walang tamang relasyon ho sa Diyos. Walang tamang relasyon sa Diyos. Hindi nila nakikilala yung Diyos. Kaya sinasabi nila, mag-aral tayo ng Biblia. Pero ano ang sinasabi nila? Sa iba na lang, wag na lang ako. Minsan sa mga nanay na nabibisita namin, sinasabi nila sa amin na yung anak ko na lang. Kasi yung anak ko ay matigas ang ulo, yung anak ko ganito, ganon. Sila na lang para magbago yung kanilang buhay. Pero hindi nila naiintindihan kung bakit ibinigay ng Diyos yung Biblia. Hindi nila naiintindihan kung bakit namatay ang Panginoong Jesucristo para sa kanila. No, kaya marami mga tao sa panahon natin ngayon ay patuloy sa paggawa ng kasalanan. Tayo rin ho. Di ba? Dati namuhay tayo na ayon sa sarili natin, hindi ayon mismo sa Diyos. Kaya doon tayo nanggaling sa kasalanan. Ilan taon tayo nagpakaalipin sa kasalanan? So mahabang panahon din po, simula na tayo pinanganak at hanggang sa nakilala natin ang tunay na Diyos. Ilang taon tayo nagpakaalipin sa kasalanan. No? Kaya, Efeso, chapter 2. Efeso, chapter 2.
verse 1. Ephesians chapter 2, verse 1. So, sabi ho dito, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So, tingnan natin, simulan lang tayo namulat sa mundong ito, di ba? Simulan lang tayo namulat sa mundong ito na hindi natin nakikilala yung Diyos. So, patong-patong na mga kasalanan sa atin. Habang tumatanda tayo, hindi natin nalalaman na tayo po pala ay isang miserableng makasalanan sa harapan ng Diyos. Miserableng makasalanan na dapat ay walang pag-asa na makapasok sa kaharian ng langit. Ngunit isinugo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, yung kanyang minamahal na anak, para ho sa atin, para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya doon po mismo ipinadala ang Panginoong Kristo sa mundong ito, siya'y namatay, siya'y binugbog, at ipinako siya sa cross, nagdanak ang kanyang mahalagang dugo para sa ating mga kasalanan. No, para sa ating mga kasalanan. Kasi tayo ho ay nagpakaalipin sa kasalanan na hindi natin nakikilala yung tunay na Diyos. Hindi natin nakikilala yung tamang relasyon ho sa Panginoon. Kaya verse 2, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So sabi dito, dati ninyong nilakaran. Di ba? Dati, yung buhay natin na hindi natin nakikilala yung Diyos. So, yung lahat ng gusto natin ay nasusunod. Di ba? Lahat ng gusto natin ay nasusunod kahit saan tayo magpunta, lalong-lalo na kapag weekend. Di ba? Kasi yun yung time na weekend na family bonding, and then magpanilay-nilay, magpahinga. Di ba ho? Yun yung kagustuhan ng ating katawan. Kasi wala tayong relasyon sa Panginoon. So ngayon, naririto tayo at naunawaan natin yung tunay na kaligtasan. Bakit narito tayo sa church? Kasi gusto natin marinig yung salita ng Diyos at gusto natin marinig na ipaunawa sa atin ng Diyos kung bakit nabubuhay tayo sa mundong ito at kung ano yung kailangan ng isang tao. Hindi lamang ho pang physical, kundi spiritual ang kailangan ng lahat ng mga tao. Yun yung gusto ng Diyos kung bakit inilagay niya tayo sa kanyang iglesia. Kung bakit inilagay niya tayo sa church. Kaya sabi dito, dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito. So tingnan natin, mga brothers and sisters, sa panahon natin ngayon, tayo ay mga Kristiyano na, tayo ay may relasyon na sa Diyos, napapansin natin kung ano ang nangyayari sa mundo natin ngayon. Di ba ho? Kung tayo po mismo ay hindi pa Kristiyano, maaari kabilang tayo sa kanila na walang pag-asa. Kabilang tayo sa kanila na walang pag-asa. Na akala natin sa buhay nila may pag-asa. No? Pero sa harapan ng Diyos, wala silang pag-asa. Yun ang nakikita natin spiritually. Pero sila, nakikita nila more on physical lamang. Hindi nila nakikita spiritually yung gusto ng Diyos para sa kanila. Ang lahat ng mga bagay sa mundong ito ay may iwan natin ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ang lahat ng bagay sa mundong ito na nakikita natin ay panandalian. Ang lahat ng bagay na narito ay merong katapusan. Pero nais ng Diyos na, sabi niya, mag-focus tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Diba? So yung langit, hindi natin nakikita. So ibig sabihin, doon po mismo ay meron pong walang hanggan. Meron po mismong walang hanggan. Kaya yung salita ng Diyos ay nagbibigay buhay sa atin at dito po mismo ay merong buhay na walang hanggan na ibinibigay sa atin ng Diyos. So dito sabi, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. So alam natin na si Satanas ay hanggang ngayon patuloy pa rin sa paggawa ng pagtukso at ng kasalanan sa lahat ng mga tao. Di ba? Nakafocus siya. Lalong-lalo na sa bawat isa sa atin. Ang dyablo, si Satanas, ay nakafocus din po sa atin. Para ano po? Para sirain niya yung relasyon natin sa Diyos. Lahat ng mga bagay pinapakita niya. Di ba ho? Lahat ng mga bagay ay pinapakita sa atin ng dyablo para tayo sirain yung ating Christian life. Halimbawa, narito tayo sa church. Di ba ho? Nakikita natin yung buhay ng bawat isa, nakikita natin yung kilos ng bawat isa, and then sinasabi natin, ako ay natisod kay ganito, ganon. Di ba? So, doon po mismo pinapakita sa atin ng dyablo para sirain yung relasyon natin.
Nandito tayo sa church kasi isa tayong makasalanan at gusto natin marinig ng salita ng Diyos. Pag nasa labas tayo, halimbawa, nasa labas tayo sa mall, anong meron sa mall? Di ba lahat ng mga tao din doon ay makasalanan? Yung mga tao na nasa park ay makasalanan. Ang mga taong marangya ang buhay na walang relasyon sa Diyos na nakikita natin, sila din po ay makasalanan. Pero bakit hindi tayo natisod ni minsan? Hindi tayo natisod ni minsan. Di ba ho? Napapansin mo ba ninyo? Nung wala pa tayong relasyon sa Diyos, hindi natin napapansin yung katitisuran natin. Pero nung nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, doon mismo pinapakita ng dyablo dahil wasakin niya ang relasyon natin sa Panginoon. Wawasakin niya ang relasyon natin sa Panginoon. Kaya sabi, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, siya po mismo ang wawasak na relasyon natin sa Diyos. Kaya dapat wag natin hayaan na mawasak ang lahat ng ito. Kaya dito, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So dati po ay tayo po mismo ay suwail sa harapan ho ng Diyos. Kaya yung Diyos po ang nag-provide ng lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Kaya kung bakit nilagay niya yung church, para ho sa ating espiritu. Di ba sa halaman ng Eden, bago niya nilikha ang tao, kumplito na lahat ang pangangailangan ng tao. Wala nang alalahanin, wala nang trabaho o ano man ang nais ng tao, nandoon na lahat. Di ba? Kaya tayo, ay inilagay tayo ng Diyos sa church para nandito sa church ay ipoprovide niya lahat ng pangangailangan natin, spiritual. Pinoprovide ho ng Diyos. Kaya verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba. So sabi dito, gaya naman ng mga iba. So yung buhay natin, katulad din ho nila, na wala silang pakialam sa Diyos. Wala silang pakialam sa Diyos, walang tamang relasyon sa Diyos. Di ba? Ganito ang buhay natin na nasusunod natin yung sarili nating kagustuhan. Nasusunod yung kagustuhan natin, yung laman. Kaya sabi dito, tayong lahat ay dating nabubuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman. Di ba ho? Sa mga pagnanasa ng laman. So sobrang dami. Lalong-lalo na ho ngayon sa mga kabataan. So marami silang gustong nais gawin sa kanilang buhay. Gusto nila maghapon na lang nasa gadget, maghapon na lang nasa barkada, maghapon na lang gumala ng gumala. Di ba ho? Kasi yun yung pagnanasa nila. Dahil hindi nila nakikilala pa yung Diyos. Kasi kung nakikilala nila ang Diyos, so doon ho mismo, maaari dahan-dahan nila maputol yung relasyon sa sanlibutan at manunumbalik ko sa Panginoon. Kasi ang marami hong mga pagnanasa ng katawang ito na gusto niyang nais. Kaya sabi ko nga sa cell group 1, alin bang mas madaling pakikisamahan? Yung espiritu ba o yung laman? Mas madaling pakikisamahan yung laman, di ba ho? Kaninang umaga, pagising ho natin, ano ho ang nangyayari sa atin? Mahirap bumangon, di ba? Mahirap bumangon, mahirap pumunta sa church. So parang mas madaling pakikisamahan yung katawan. Di ba ho? Kaya yung Diyos po mismo ang nagpo-provide lahat ng gusto niya sa atin. Yun po yung nais ng Diyos. Kaya ngayon, tayo po mismo ay ipinanganak na muli. Meron na pong tamang relasyon sa Panginoon. Dahil meron na relasyon sa Panginoon, meron na ho tayong pag-asa sa lahat ng bagay na ibinibigay ho sa atin ng Diyos. Kaya sa Efeso chapter 2, tingnan natin. Efeso chapter 2, verse 12. Efeso chapter 2, verse 12. So, basahin nun natin ng sama-sama. Na ng panahong iyon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel, at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. So ito tayo dati, di ba ho? Hindi natin nakikilala yung tunay na Diyos. So kagaya nito, di ba ang mga tao sabi nila, kilala ko ang Diyos, kilala ko si Kristo. Parang ganito lang yan. Kilala natin si Marcos. Kilala natin si Marcos. Pero yung personal niya na kalooban,
Alam po ba natin? Yung paborito niyang damit, paborito niyang pagkain, paborito niyang sasakyan. So, hindi natin alam. Di ba ho? Kaya ganoon din ho ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Kilala nila ang Diyos. Yun ang kanila sinasabi. Pero napakalayo sa pagkakilala sa Diyos kapag hindi sila na ipinanganak na muli. Na walang tamang relasyon ho sa Panginoon. Hindi nila nakikilala. Di ba ho? Kaya dito, sabi dito, na nang panahong iyon, kayo walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel, at mga dayuhan sa mga tipanan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. So alam ho natin na ang bansang Israel, sila po mismo ay pinili ng Diyos. Sila po mismo ay pinili ng Diyos. Pero dahil sa kanilang pagsuway, doon po mismo ay pinarusahan sila ng Diyos. Dahil tinanggihan nila ang Panginoong Jesucristo, pinarusahan sila physical. No, pinarusahan sila physical. Ngunit bumaling ang pag-ibig ng Diyos din po sa atin lahat. Dati wala tayong pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit ngayon, meron na ho tayong pag-asa na makapasok ko sa kaharian ng Diyos. No? Kaya dito, sa sanlibutan ito, so dito po mismo, marami hong mga bagay na mapagpokusan ng laman, no? Ng nais ng ating mga laman. Yun po mismo ang nangyayari sa sanlibutan ito. So dapat nga ho, pag Sunday, lahat ng mga tao ay nasa church, di ba? Pero bakit ngayon ay nasa trabaho pa rin? Di ba? Kasi hindi nila alam na dapat magkaroon sila ng tamang relasyon sa Panginoon. Ganito tayo dati. Di ba? Yung buhay natin, ganito. 6 days, trabaho, pagdating ng weekend, doon po mismo ay nagpapahinga tayo na walang tamang relasyon sa Panginoon. Ngayon, dito ho mismo ay nandito tayo sa church para dahan-dahan natin matutunan at manunumbalik tayo sa Panginoon. Kaya verse 3, Efeso chapter 2 verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kaputan, gaya naman ng mga iba. Kaya dito sabi, tayong lahat ay dating nabubuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman. No? So si Adan, si Eva, ano ha nangyari ho sa kanya? Nagnasa siya. So gaano kaya kaganda yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama? Gaano ito kaganda? Bakit ganito na lamang po yung kanyang pagnanasa? Di ba ho? Ganito na lamang ho ang kanyang pagnanasa. Kasi ito po mismo, dahil sa pagnanasa na yon, nagkasala sila sa Diyos. Nagkasala sila sa Diyos. Kaya sa panahon natin ngayon, marami rin hong pinapakita sa atin yung mga pagnanasa dito sa sanlibutan. Mga magagandang bagay, di ba ho? Yung mga pagnanasang ito. Kaya si Eva at si Adan, doon po mismo nahulog sa tukso ng sanlibutan. Nahulog sa tukso ng sanlibutan. Kaya verse 5, sabi ho dito sa verse 5, maging noong tayo'y mga patay, sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Diba ho? So tingnan natin, nung nagkasala si Adan at saka si Eva, doon ho mismo, namatay ho yung kanilang espiritu. So ibig sabihin, patay yung kanilang espiritu, walang relasyon na ho sa Panginoon. Walang relasyon sa Panginoon. Kaya nga inalis sila doon sa halamanan ng Eden dahil ayaw ng Diyos na manatili pa sila doon dahil sa kasalanan. Nung nilabas sila doon ng Diyos, doon ho mismo nagpagod na sila, naghirap na sila, at hanggang ngayon dumating sa atin at nararanasan natin ito, yung kapaguran ng laman. No? Kaya yung laman na ito, yung kalakasan na ito ay panandalian lamang. Lahat ito ay lalaos din, lahat ito ay luluma din, yung katawan natin. Kaya dapat doon ho tayo mag-focus sa spiritual na bagay. Kasi pagdating ng panahon, hindi na tayo makakapunta ng church. Tama ho ba? Nandoon na lamang tayo nakaratay sa higaan dahil sa ating mga karamdaman. Kailan tayo lalapit sa Diyos at kailan tayo makikinig ng Kanyang salita? Kapag tayo po ba ay nakaratay na hindi tayo makapunta sa church? Kapag may malakas pa tayo na pangangatawan, ito yung chance
na manatili tayo at makinig tayo sa salita ng Diyos. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Kaya nung tayo po mismo ay walang tamang relasyon sa Diyos, ito po mismo ay binuhay tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya sabi dito, binuhay tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. So marami yung mga tao, iba yung pagkaunawa sa biyaya. Di ba ho? Iba ang pagkaunawa sa biyaya. Kapag maganda ang buhay, kapag nakakain sila ng araw-araw, ito ay biyaya. No? Ito ay biyaya. Yun ang kanilang pangunawa. Pero sa Biblia, iba ang biyaya. Ang tunay na biyaya, kaligtasan. Ang tunay na biyaya. Hindi po mismo yung biyaya na pampisikal lamang. Kundi ang tunay na biyaya nanggaling sa Diyos na dapat tayo ay maligtas. Dapat ang lahat ng tao ay maligtas. Yun yung tunay na biyaya. Kaya alam natin na simula nung nagkasala si Adan at saka si Eva, sabi niya, magpapagod ka habang buhay. Magpapagod ka. Diyan ka, dahil diyan ka kinuha, diyan ka rin babalik. Buong buhay mo, magtrabaho ka para ikaw ay makakain. Kaya ganoon ang ginagawa natin. Ito po ba ay biyaya? Hindi po. Dahil sa kasalanan yan. Bakit tayo nagtatrabaho? Bakit tayo nagpapagod physically? Dahil sa kasalanan. No? Hindi yan ang tunay na biyaya. Yung tunay na biyaya, makilala natin yung Panginoong Jesucristo na siyang namatay para sa atin at siyang nagbuhay sa atin na mayroong pag-asa na makapunta sa kaharian sa langit. Kaya dito sa Ecclesiastes, tingnan natin. Ecclesiastes, verse 9. Ecclesiastes, chapter 9, verse 4. Ecclesiastes, chapter 9, verse 4. So, basahin din po natin ito. Subalit siya na kasama ng lahat na nabubuhay ay may pag-asa, sapagkat ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leon. So dito ho mismo, di ba? Kung ang espiritu ay buhay, so ibig sabihin, meron pong pag-asa, no? Meron pong pag-asa. So anong ibig sabihin ho ng pag-asa? Meron na tayong pag-asa na makapasok ho sa kaharian ng langit. Meron na tayong pag-asa na meron na po tayong buhay na walang hanggan. Kaya dito po mismo, meron na po tayong pag-asa na makasama natin ang Diyos magpakailanman. Meron na tayong pag-asa. Kaya sabi dito, na subalit nakasama ng lahat na nabubuhay ay may pag-asa. So tayo po mismo ay ipinanganak na muli na meron na po tayong pag-asa. Kaya yung mga tao na hindi pa po na-born again, hindi pa nila nakikilala yung Diyos na tunay, sila po mismo ay walang pag-asa. No? Akala nila meron silang pag-asa sa harapan ng Diyos, pero wala ho silang pag-asa sa Diyos. Kaya dito po mismo, sa bandang dulo, sapagkat buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leon. So tingnan po natin, di ba? Yung aso, nakikita natin, yung aso. So yung aso po mismo, kapag nakapulot ho tayo ng aso, pangit na siya, madumi siya, pero gusto natin alagaan. So doon ho mismo, naging maayos yung buhay niya. Naging maganda ho yung buhay niya kapag meron pong nag-aalaga ho sa kanya. Pero ang isang aso na palaboy, doon po mismo, maraming pong humahanting sa kanya. Di ba ho? Maraming humahanting sa kanya, and then wala siyang pag-asa. Pero tayo ho mismo, kagaya rin po nito, na palaboy-laboy sa mundong ito na walang pag-asa. Na hindi natin nakikilala yung Diyos na buhay. Pero tayo po mismo ay nakilala ng Diyos, nakilala natin yung Diyos, doon po mismo ay meron na ho tayong pag-asa, no, na nakikilala natin yung Diyos. Kaya yung pag-asa na ito ay ibinigay sa atin ng Diyos para magkaroon ho tayo ng pag-asa na makapasok ho sa kaharian ng langit. Diba ho? Kaya yung church, yung Diyos po mismo ang naglagay nito sa atin para tayo po mismo ay makakain yung ating espiritu. Diba ho? Tayo po mismo ay nakakain ho tayo physically. Na lahat ng pangangailangan ng ating katawan, kaya nating i-provide ang lahat ng ito. Kaya nating i-provide. Diba ho?
Kaya yung spiritual na pagkain, so yung Diyos po mismo ang nagpo-provide lahat ng ating pangangailangan. No? Kung bakit tayo pumupunta ng church. Kasi dito sa church, dito po mismo sa church, ay yung Diyos po ang nag-provide ng lahat ng pagkain ho natin. Unlimited na pagkain. No? Meron po tayong fellowship, meron po tayong Cell Growth Fellowship, Mother's Growth Fellowship. So lahat, ang Diyos po mismo ay nag-provide para sa pagkain ng ating espiritu. Bakit to kailangan natin kumain spiritually? Dahil nabubuhay tayo sa makamundong bagay. At yun po mismo, nais ng Diyos na makafocus tayo spiritually. Yun ang nais ng Diyos sa atin lahat. No? Ang isang patay, alam natin na ang isang patay ay wala ng pag-asa. Diba? Wala ng chance. Wala ng pag-asa. Kaya marami yung mga tao sa panahon natin ngayon, wala na pong pag-asa. No, wala silang pag-asa dahil sila po mismo, nakafocus sila sa sarili nilang kagustuhan. Hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. So pansinin natin, pag-uwi natin kung ano ang buhay ng isang tao na walang tamang relasyon sa Diyos. Di ba? Sila po ay nag-i-enjoy lang. Pero sabi ng Diyos, ang kasiyahan na ito ay panandalian lamang. Yung walang relasyon sa Diyos. Ito ang kasiyahan nila ay panandalian lamang. Pero tayo, meron tayong kalungkutan, kapighatian, mga pagdurusa. So, minsan lang tayo masaya. Pero sabi ng Diyos, ang lahat ng ito ay susuklian niya sa langit. Kasi doon sa langit, wala na pong hirap, wala na pong lungkot, wala na pong iyakan. Yun po yung exciting moment para sa atin lahat. Di ba? Nung tayo po ay naligtas, pumasok ko ba sa isip po ninyo na sana, Lord, kunin mo na ako? Pumapasok ko ba sa isip po ninyo? Nung naunawaan ko po yung kaligtasan, sabi ko, Lord, kunin mo na ako. Gusto kong makapunta na sa iyong kaharian. Gusto ko na mag-enjoy. Ayaw ko nang dito sa sanlibutan dahil ang sanlibutan ay maghirap, pagod, mayroong sakit. Di ba ho? Ganon dito sa sanlibutan. Pero sabi ng Diyos, sa langit, wala na ang lahat ng ito. Papawiin niya ang lahat ng ito. Kaya yung mga walang pag-asa sa mundong ito, patay ang kanilang espiritu. Patay ang kanilang espiritu. Ngunit, tayo po mismo ay nakilala natin yung Diyos at muli niya binuhay yung ating espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya sa Lucas, tingnan natin, so kilala natin yung kwento ng isang babae na patay na at binuhay ho ng Panginoong Hesukristo. Sa Lucas chapter 8, Lucas chapter 8, verse 54. Lucas chapter 8, verse 54. So sabi ho dito, subalit, paghawak niya sa kanyang kamay, siya'y tumawag at sinabi, bata, bumangon ka. No? So, alam natin na ang kwento na ito, isang batang patay na wala ng pag-asa. Di ba ho? Ito po yung anak ni Jairo na ito po ay patay na totally. Wala na pag-asa. Pero ito po mismo, paghawak ho ng Panginoong Hesukristo ay muli ho siyang nabuhay. Kaya sabi ho dito, bata, bumangon ka. And then, verse 55, sabi dito, bumalik ang kanyang espiritu at bumangon siya kaagad. Pinag-utos ni Jesus na bigyan ng makakain ang bata. No? Kaya dito ho mismo, spiritually, tayo mismo ay patay. Pero nung nakilala natin, yung Diyos, yung ginawa niya para sa atin, doon po mismo nabuhay yung ating espiritu. Hinawakan tayo ng Diyos. Anak, bumangon ka. Bumangon ka. Nung tayo po mismo ay nabuhay, yung ating espiritu, ano ang kailangan natin? Kailangan kumain ho tayo spiritual. No? Kumain ho tayo spiritually. Kaya sabi ho dito, bumalik ang kanyang espiritu at bumangon siya kaagad, ipinag-utos ni Jesus na bigyan ng pagkain ang bata. Di ba? Is baby Christian, yung mga baby Christian ay kailangan kumain ng salita ng Diyos. Yun yung kailangan natin lahat. Kaya mahalaga sa isang Kristiyano na nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng Biblia.
Kasi yun yung pagkain spiritual. No, yun po yung pagkain spiritual. Simula nung nabuhay yung ating espiritu, sabi ng Panginoong Kristo, bigyan niyo sila ng pagkain. No, bigyan niyo sila ng pagkain. Kayo yung church, doon po mismo ay nagpo-provide na po ng pagkain para ho sa ating espiritu. Ang Diyos po mismo ang nagpo-provide ng lahat ng ito. Kagaya ho sa halamanan ng Eden. No? Kagaya sa halamanan ng Eden, doon ho mismo, lahat ay kumpleto na. Yung Diyos din po ang nag-provide ng kanilang pangangailangan. Ganon din ho sa church. Sa church, yung Diyos din po ang nag-provide ng lahat ng pangangailangan ng mga Kristiyano. Dati, tayo ho mismo ay nabubuhay sa sarili natin, yung pag-uugali natin ay kailangan baguhin. Kaya kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, doon ho mismo ay dahan-dahan binabago ng Diyos yung ating buhay. Dahan-dahan binabago. Dati masama tayo magsalita, dati marunong tayo magmura. Di ba ho? Nabubuhay tayo sa kasamaan. Pero habang nakikinig ng salita ng Diyos, doon po mismo ay dahan-dahan binabago ho tayo ng Diyos. Kaya doon po, yung Diyos po mismo ang nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. So balik ko tayo, Genesis chapter 2. Genesis chapter 2. Genesis chapter 2 verse 8. So muli po, basahin natin ito. Naglagay ang Panginoon Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. So, yung halamanan ng Eden po, ito po mismo ay naglalarawan po sa church. Ang halamanan ng Eden ay ito po mismo ay naglalarawan ho sa church. So ngayon, doon ho mismo, nung hiningahan ng Diyos ang butas ng ilong na ni Adan, doon po mismo ay nagkaroon ho ng buhay na kaluluwa. Nabuhay ho doon po mismo yung espiritu ho ni Adan. Pero dahil sa kasalanan na ginawa nila, namatay. Kaya hanggang dumating ho sa atin ay namatay. Pero nung nakinig ho tayo ng salita ng Diyos, doon ho mismo muling binuhay ng Diyos yung ating espiritu. Kaya nagkaroon ho tayo ng buhay na kaluluwa. No? Nabuhay ho yung ating espiritu. Kaya doon po mismo, sa church, sabi ko, yung Diyos po mismo ang lahat ng nag-provide ng pangangailangan ho natin. Kaya dito po mismo ay meron pong pag-asa. No? Nalalaman natin na meron pong pag-asa. Dahil sa pag-asa na ito, makapasok tayo sa kaharian ng Diyos sa langit. At sa pag-asa na ito, dito po mismo ay binabago yung buhay ho natin. At sa pamamagitan ho ng salita ng Diyos, doon po mismo ay maging mamuhay tayo na naaayon sa kanyang sarili. No? Sa kagustuhan ho mismo ng Diyos. Na maging kagaya ni Apostol Pablo, naging kagaya ni Pedro. Pero kung malayo tayo sa church, yung buhay natin ay miserable, yung buhay ho natin. Di ba ho? Kaya nandito tayo sa church para ano po? Para mabago yung buhay natin. Para makilala natin yung tunay na Diyos. Nandito tayo sa church para binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa na makilala natin siya at makasama niya dun sa walang hanggang sa kaharian sa langit. Dahil sa salita niya, tayo ho mismo ay nilinis ng kanyang salita. Kung hindi natin nababasa po yung Biblia at hindi natin nakikilala yung Diyos, hindi tayo malinis sa ating mga kasalanan. Hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kung wala ho ito yung kanyang salita, wala ho tayong pag-asa na makapasok ho sa langit. Mapunta ho tayo sa impyerno. Kaya dahil sa Biblia, ito ay salita ng Diyos, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon at pag-asa na tayo po mismo ay muli niyang binuhay at nilinis niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. So, tingnan natin sa Juan chapter 15. Sa Juan chapter 15, verse 3. Sa Juan chapter 15, verse 3. So, basahin na natin ito ng sama-sama. Verse 3 po. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Yes, yung pananampalataya natin. Sinabi ng Diyos, kayo'y malilinis na
sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kung wala ang dugo ng Panginoong Hesukristo, wala tayong pag-asa. Hindi tayo malilinisan sa ating mga kasalanan. Dahil sa dugo ng Panginoong Hesukristo, yun po mismo ang sinasampalatayanan natin. Yun po mismo sinasampalatayanan ng isang Kristiyano. Kaya sabi, kapag tinanong tayo, paano ka naligtas? Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Nilinis niya ang lahat ng aking mga kasalanan. Yung past, yung present, at yung future ko na kasalanan. Kaya meron na akong chance na makapasok ako sa kaharian ng langit. Kaya sabi dito, kayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Tayo ay ipinanganak na muli. Meron tayong, nilinis na tayo sa ating mga kasalanan. Kaya sabi ng Diyos, kayo manatili sa akin. No? Sinabi ng Diyos. Kaya verse 4, sabi dito, kayo manatili sa akin at ako ay sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo natili sa akin. Simula nang tayo na save at nakilala natin yung tunay na Diyos, sabi niya manatili kayo kung saan ninyo natutunan ang kaligtasan, kung saan ninyo natutunan na nagkaroon kayo ng tamang relasyon, manatili kayo. Doon mismo, sabi niya, ipoprovide ko lahat ng pangangailangan ninyo. Spiritually, physically, ako ang bahala mag-provide sa pangangailangan ninyo. Para lahat ng bagay ay hindi nyo na alalahanin pa. Kagaya ng halamanan ng Eden. Sa halamanan ng Eden, wala nang alalahanin pa. Sa church, yung Diyos po mismo ang lahat ng nagpo-provide ng pangangailangan natin. Kaya sabi ng Diyos, simula nang tayo naligtas, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ito sinasabi ng Diyos sa atin. Pero, kung tayo po mismo ay hiwalay, so ibig sabihin, hindi tayo gagamitin ng Diyos para tayong isang sanga na wala na hong pakinabang. No? Na pakalat-kalat na lamang dyan. Nakikita natin yung mga sanga sa kagubatan, sa mga daan. So doon po mismo ay pakalat-kalat ang, ibig sabihin, walang silbi. So alam natin na ang kaligtasan na binigay ng Diyos ay walang hanggan, walang bawian ito, kung yun po yung sinasampalatayanan natin. Pero kung tayo po mismo ay hindi natin pinoprovide din yung pangangailangan natin sa ating espiritu, so wala tayong pakinabang sa harapan ng Diyos. Wala tayong pakinabang sa harapan ng Diyos. Anong ibig sabihin? Hindi niya tayo magagamit sa kanyang kaluwalhatian na mag-evangelize, gawain sa church. So hindi niya tayo mapapakinabangan kapag tayo po mismo ay hiwalay sa kanyang salita. Kaya dito sabi ng Diyos, gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo ay manatili sa akin. So tingnan natin ang puno. Ang sanga, saan nanggagaling yung kanyang nutrisyon? Diba doon ho mismo sa ugat at saka sa puno, papunta ho sa sanga. And then, lahat ng pangangailangan ng sanga, pinoprovide ng puno. Kaya nagkakaroon ho siya ng bunga. Kaya ganoon din ho tayo, sa ating Christian life, kapag nananatili tayo sa iglesia at nananatili tayo sa salita ng Diyos, yung Diyos po ay nagpo-provide ng nutrition ng ating espiritu. Lahat ng pangangailangan na ito, ang Diyos po mismo ang nagpo-provide para lumago tayo. Lumago tayo sa pagkakilala sa Kanya at lumago tayo sa ating Christian life. Kung hindi natin natutusan ang lahat ng ito, so hindi tayo lalago sa ating Christian life. Bakit mabagal yung ating Christian life? Kasi kulang tayo sa pagpo-provide sa ating espiritu na pangangailangan. Kaya kailangan, sabi ng Diyos, manatili kayo sa akin. Kaya verse 5, sabi ho dito, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Yes, kung hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Di ba ho? Wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Yes, naunawaan natin yung kaligtasan natin. Pero kung tayo po mismo ay hindi tayo nagpapagamit sa Diyos, so doon po mismo, para wala ho tayong silbi. Di ba? Para ho tayong stroke. No, na-stroke tayo na wala nang silbi. Di ba? Halimbawa, yung katawan natin, pag yung kamay natin, yung kalahati ng katawan natin ay na-stroke, so wala na ho siyang silbi, wala nang pakinabang. Di ba ho?
So, ganun no ang nangyayari sa Christian life natin. Kung hindi natin natutustusan ang lahat ng pangangailangan, so para ho tayong walang pakinabang sa harapan ho ng Diyos. Kaya marami hong mga tao hiwalay sa Diyos. Hindi sila nananatili. Palaboy sila sa sanlibutan ito na naghihintay ng kamatayan at kaparusahan para sa kanila. Naakala nila, meron silang chance sa Diyos, meron silang pag-asa kapag sarili nilang kagustuhan ang masusunod. Pero napakalayo sa kalooban ng Diyos. Pero tayo, sabi ng Diyos, nung narinig natin ang kanyang salita, sabi niya, manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Yun ang sabi ng Diyos. Promise niya po ito sa atin lahat. Kaya Efeso chapter 1, punta po tayo sa Efeso chapter 1. Verse 22 hanggang 23. Efeso chapter 1, verse 22 hanggang 23. Sabi dito, at kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ginawa niyang ulo ang lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya, napuspos ng lahat sa lahat. Yes, ang church po ay isang lugar kung saan tinipon ng Diyos ang lahat ng ipinanganak na muli. Ang church ay isang lugar kung saan pinagtitipunan ng lahat ng mga ligtas. No? Ito po mismo yung iglesia na ginawa ng Diyos para ho sa atin lahat. Ito po ay binigay ng Diyos para ho sa atin lahat. Diba? Yung mga Israelita, simula ho na sila po ay inilabas doon po mismo sa Ehipto. So doon po mismo ay pag-alaga ay nasa ilang sila. And then, sabi ng Diyos, gumawa kayo ng tabernacle. So doon po mismo ay nagtitipon-tipon sila. Di ba ho? And then, sa panahon din po ni Solomon, gumawa din po siya ng templo para ho sa Panginoon. Doon po mismo ay nagtitipon-tipon din po yung mga tao para ho sa Panginoon. Sa panahon natin ngayon, ganun din. No? Simula nang tayo naligtas, sa church, doon po mismo ay pinagtitipunan ng lahat ng mga ligtas na mga tao. Pinagtitipunan para lahat ng gusto ng pangangailangan spiritually ay yung Diyos po ang nagpo-provide sa atin lahat. Kasi, paglabas natin dito sa church, doon po mismo maraming mga negative na bagay na nakikita natin, na nakakaakit sa paningin na nagnanasa sa ating physical na pangangatawan. Diba ho? Maraming mga pagnanasa ho sa labas pag lumabas ho tayo sa church. Kaya kailangan, sabi ng Diyos, dito lahat ng pangangailangan nyo ay i-provide ko. Lahat ng pangangailangan nyo spiritually. Kaya sa Awit, chapter 1, tingnan natin, Awit, chapter 1. Awit, chapter 1. Verse 3. Awit, chapter 1, verse 3. So sabi ho dito, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. So pansinin po natin, sa isang ilog, so marami ho mga puno. Kahit hindi siya diligan, di ba? Kahit hindi siya diligan, naging maayos po yung kanyang pagtubo. Lumago yung kanyang mga dahon, lumago yung kanyang sanga, lumago din po yung kanyang katawan. Pero pansinin ho natin, yung ibang mga puno na hindi ho siya nakatanim sa tabi ho mismo ng ilog. Kagaya ho nito, sa gilid ho ng retreat center. Di ba ho, mabagal yung kanyang paglaki ng kanyang katawan, ng kanyang sanga. Di ba napakabagal? Kaya doon po mismo, sabi ng Diyos, sa Christian life natin, kailangan natin ng salita ng Diyos na umaagos sa ating mga puso, puso. So ito po mismo, yung Diyos po ang nagbibigay sa atin ng buhay sa pamamagitan ng kanyang salita. So tingnan din po natin sa Genesis chapter 2. Genesis chapter 2 verse 9.
Genesis chapter 2 verse 9. So sabi ho dito, at pinatubo ng Panginoon Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabuting kainin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. So, sa halamanan ng Eden, sabi ho ng Diyos, sa halamanan ng Eden, lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabuting kainin, gayon din naman ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan. So, lahat to doon ay pinrovide ng Diyos. Diba? And then, inutos din ng Diyos, doon po mismo, inutos din po ng Diyos sa kala Adan at Eva na sinasabi, wag lang ninyo gagalawin o kakainin ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Lahat ay pwede ninyong kainin, maliban lamang ho sa isa. Maliban lamang ho sa isa. Lahat ay pinoprovide na ho ng Diyos. So sa kanila, parang mahirap sundin. Di ba? Mahirap sundin. Parang conscious sila doon sa isang puno. Sa isang puno na sinabi ng Diyos, huwag ninyong gagalawin ito. Lahat ng pangangailangan nyo, nandiyan na. Ganon din po sa church, no? Ganon din po sa church. Sa church, lahat narito na. Ibinigay na ho ng Diyos. Ano na lang kailangan natin gawin? Pakinggan, kainin, lasapin yung salita ho ng Diyos. Pero sa iba, mapait yung salita ng Diyos. Parang ampalaya, sobrang pait. Ayaw nilang tanggapin. Di ba? Pero yung iba, sa kanilang puso, masarap ang salita ng Diyos. Masarap ang salita ng Diyos. Ninanamnam nila yung salita ng Diyos. Kasi sabi ng Diyos, hindi dapat mabuhay lamang ang tao sa physical na pagkain. Kundi saan? Sa spiritual na pagkain. Yun ang kailangan ng lahat ng mga tao na ang lahat ay naligtas, kailangan spiritual ay makakain. Sa Mateo chapter 4, so alam ko po ay memorize niyo po ito. Mateo chapter 4. Verse 4. Mateo chapter 4 verse 4. So basahin din po natin. Ngunit siya ay sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yes, ito po mismo yung Biblia. Yung mga pinag-aaralan natin, lahat ng mga binubuksan natin, ito po mismo ay pagkain spiritual. Hindi lamang sabi ng Diyos, huwag kayo mag-focus sa mga bagay na material para sa inyong pisikal na pangatawan. Kundi kayo po mismo, sabi, ay mag-focus kayo sa spiritual na bagay dahil doon po mismo ay mayroon pong buhay na walang hanggan. Doon mismo sa spiritual na bagay, doon ay lalago kayo at kailangan ninyo ito sa inyong Christian life. Kaya sabi ng Diyos, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. No? Ito yung kailangan natin lahat. Di ba? Physically, napoprovide natin lahat ang kailangan, pero dapat matuto din po tayo na i-provide din po yung pangangailangan natin spiritual. Yun po yung sinasabi ho sa atin ng Diyos. Simula nang tayo ay nagkaroon ng tamang relasyon sa Kanya, sabi niya, anak ko, ito ang kailangan ninyo, yung spiritual na bagay. Kailangan ninyo lahat ng ito. Kaya sabi ng Diyos, lahat ng mga nakikinig ng aking salita at bumabasa ay mapapalad. So tingnan natin sa Revelation. Revelation chapter 1, Apocalypse chapter 1, verse 3, Apocalypse chapter 1, verse 3. So basahin din po natin. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Sabi, mapalad ang bumabasa at nakikinig. Di ba ho? Kaya dito, mapalad tayo. Kasi tayo po mismo ay nakinig ng kanyang salita, ng kanyang mensahe para sa atin lahat. Nagbabasa tayo ng Biblia, mapalad tayo. Dahil yun po mismo ang sinasabi sa atin ng Diyos. Dahil sa salita niya, meron ho tayong pag-asa at meron hong mapapalad ho tayo lahat. Yun po yung promise niya sa atin lahat. Kaya meron pong fellowship, Bible reading, sermon,
Kasi mapalad tayo. No? Mapalad ho tayo lahat. Revelation chapter 2, verse 29. Verse 29, sabi ho dito, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So ibig sabihin, kailangan lahat ng sinasabi ho sa atin ng Diyos, lahat ito po ay kailangan ho natin lahat. Kaya sabi niya, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sino ba ito? Tayo ho mismo sinasabihan ho ng Diyos na lahat tayo ay makinig sa salita ng Diyos. Kasi ito po mismo, sinasabi ko sa atin, ng Diyos na kailangan ito ng aking mga anak. Kaya sa halamanan ng Eden po, maraming bunga sa halamanan ng Eden na kailangan ho ng mga nila Adan at saka ni Eva. So tayo din po, dito sa church, ay maraming mga salita ng Diyos na kailangan din ho natin na dapat ito ay nasain ng ating mga puso. Di ba? Sa physical na pangangatawan, para maging malusog ho yung katawan ho natin, saan ho ba dinadaan yung pagkain? Sa mata? Sa ilong? Sa tainga? Di ba sa bibig? Sa bibig ho natin dinadaan para bumabaho sa tiyan natin at i-absorb ho ng buong katawan ho natin. Sa salita ng Diyos, ano ho yung bibig sa katawan ho natin? Ang bibig ho sa katawan natin, yun po mismo yung puso ho natin. Para ho saan? Sa salita ho ng Diyos. Kaya doon po mismo kainin, panatilihin ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Ang salita ng Diyos dapat nanatili sa puso natin. Ito po mismo yung bibig natin, yung puso natin, para sa spiritual na pagkain. Kaya, Kawikaan, chapter 2. Kawikaan, chapter 2. Kawikaan, chapter 2. Verse 10, Kawikaan chapter 2, verse 10, sabi ho dito, sapagkat papasok sa iyong puso ang karunungan at magiging kaaya-aya sa iyong kaluluwa ang kaalaman. So sabi dito, sapagkat papasok sa iyong puso ang karunungan at magiging kaaya-aya sa iyong kaluluwa. Di ba ho? Simula nang tayo naligtas, nananatili pa rin po ba yung init, alab ng inyong mga puso sa salita ng Diyos? Nananatili pa rin ba ito? O sadyang yung baga ay maliit na lang? So kailangan, ito po mismo ay wag natin hayaan na mamatay yung alab ng puso natin sa kanyang salita. Kaya sabi dito, sapagkat papasok sa iyong puso ang karunungan at magiging kaaya-aya sa iyong kaluluwa. Yung salita ng Diyos. Yung salita po ng Diyos mismo, yung mensahe niya sa atin, dapat po natin itong tanggapin. Huwag ito hayaan na maging mapait sa puso natin. Kaya, chapter 40, Awit, chapter 40, Awit, chapter 40, verse 17. So, malapit na po. Awit, chapter 40, verse 17. Chapter 40, verse 17. So basahin din po natin ito. Dahil sa ako'y nahihirapan at nangangailangan, alalahanin nawa ako ng Panginoon. Ikaw ang aking saklulo at aking tagapagligtas, huwag kang mag-alala o aking Diyos. So alam natin na si Haring David po mismo, siya po mismo ay nahihirapan din. No? Pero yung pagtitiwala ho niya, saan nanggagaling? Sa Diyos, yung kanyang pagtitiwala. Sa Diyos pa rin ho siya nagtitiwala. Kaya sabi yan, ako'y nahihirapan at nangangailangan, alalahanin nawa ako ng Panginoon. No? Yes, yung Diyos po mismo ay inaalala lahat ng pangangailangan natin. Hindi niya tayo pababayaan. So tingnan natin, si Moises, di ba ho? Si Moises, siya po mismo ay 40 years sa ilang, no? Doon po mismo ay lahat ng pangangailangan niya, yung Diyos po mismo ang nagpo-provide. Para ano po? Para patibayin ho yung kanyang pananampalataya. Ang mundong ito ay isang ilang. No? Ang mundo ito ay isang ilang.
na nandito lahat ng kapighatian. Nandito lahat yung mga kahirapan sa mundong ito. Di ba ho? Kaya ang mundong ito ay ilang, pero kailangan natin pumasok sa church para para tustusan ng sagana yung ating espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Para para ikatitibay ng ating pananampalataya at ikatitibay ng ating relasyon ho sa Panginoon. Kaya chapter 57, verse 2, sabi po dito, sa Diyos na kataas-taasan, ako'y dumaraing, sa Diyos na nagsasagawa ng lahat ng mga bagay sa akin. So para ho sa kabutihan ng mga Kristiyano, sa lahat ng kabutihan ng mga Kristiyano, yung Diyos po ang bahala, ang lahat ng ito. Kaya sabi niyan, sa Diyos na kataas-taasan, ako'y dumaraing, sa Diyos na nagsasagawa ng lahat ng mga bagay sa akin. Kaya yung prayer ho natin, di ba? Lord, sana palaguin mo yung aking Christian life. Lord, sana panatilihin mo na dalisay yung aking puso sa iyong harapan. Lord, sana tulungan mo ako na matutunan ang iyong mga salita. Lord, sana yung salitang nababasa ko sa araw na ito ay maging kaaya-aya sa aking puso. Maging kaaya-aya sa aking puso. Sa Mateo chapter 10, Mateo chapter 10, Mateo chapter 10, verse 29 hanggang 31. Sabi po dito, hindi ba ipinagbili ng isang kusing ang dalawang maya, ngunit isa man sa kanila ay hindi nauhulog sa lupa, na hindi batid ng inyong ama, at maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Huwag nga kayong matakot, kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. So tingnan natin, ang isang ibon, sila po mismo ay lumilipad na malaya sa himpapawid. Di ba ho? Sila po mismo ay hindi hinahayaan ng Diyos na bumagsak. Di ba ho? Kaya tayo din, ganun din, yung Diyos po mismo ay hindi niya hayaan na bumagsak din po yung ating Christian life. Yung Diyos po mismo ay hindi niya hayaan na tayo po ay lumayo sa Kanya. Yung Diyos po mismo ay hindi niya hayaan na tayo po mismo ay maputol yung relasyon natin sa Kanya. Kaya doon po mismo, kagaya nito, huwag kayong matakot, kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Diba? Yung mga maya, hindi nila inaalala kung ano ang kanilang kakainin, ano ang kanilang iinumin. So, ganun din po sa church. No, sa church din, yung Diyos din po ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan. Kaya, wag ho tayong mag-alala. No? Kaya Genesis chapter 2 verse 10, may isang ilog na lumabas mula sa Eden upang diligin ang halamanan, at mula rooy nahati at naging 4 na ilog. No? Sa church, sa halamanan ng Eden, doon po mismo may isang magandang ilog na nagdidilig sa halamanan ng Eden. So sa atin, sa Christian life, yung salita ho mismo ng Diyos, siya po mismong nagdidilig sa ating mga puso para maging maayos yung buhay natin sa Panginoon. No? Kaya sa Juan chapter 7, Juan chapter 7 verse 37 hanggang 39. Juan chapter 7 verse 37 hanggang 39. Nang huling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Sabi ng Panginoong Kristo hanggang ngayon, siya ay sumisigaw. Sumisigaw din po siya sa atin, kayo lumapit sa akin, kailangan ninyo ng pagkain. Kaya sabi dito, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Verse 38 to 39, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay.
Ngunit, ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. So sabi dito, mula sa Kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Ano po ito? Ito po mismo yung salita ng Diyos na dapat ay umaagos sa puso natin. Ang salita ng Diyos, ito po mismo ay nagdidilig sa ating mga puso para linisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kailangan lahat ng mga, yung Diyos ang naglilinis ng ating mga kasalanan, yung Diyos din po mismo ang nagbibigay ng salita niya para sa ating mga puso, para sa ating buhay Kristyano. Ezekiel, so Ezekiel chapter 47. So alam po natin yung Ezekiel chapter 47, ito po mismo ay patungkol po sa Millennium Kingdom, no? Ezekiel chapter 47 verse 1 hanggang 4. So babasahin ko po hanggang verse 5. So sabi ho dito, ibinalik niya ako sa pintuan ng buhay at narito ang tubig ay lumabas sa ilalim ng pasukan ng buhay sa dakong silangan sapagkat ang buhay ay nakaharap sa silangan at ang tubig ay umaagos mula sa ilalim ng dakong kanan ng bahay mula sa timog ng dambana. Nang magkagayoy, inilabas niya ako sa daan ng pintuan sa hilaga at inilibot niya ako sa palibot ng pintuan sa labas sa daan ng pintuan na nakaharap sa silangan at narito lumalabas ang tubig sa dakong timog ng mga lalaki ay lumabas sa dakong silangan na may pising panukat sa kanyang kamay siya'y sumukat ng 1,000 sukat at pinara niya ako sa tubig. Ang lalim ay hanggang bukong-bukong, muling sumukat siya ng 1,000 at dinala niya ako sa tubig at ang lalim nito ay hanggang sa tuhod. Muli siyang sumukat ng 1,000 at dinala niya ako sa tubig at ito ay hanggang sa mga balakang. Verse 5, basahin natin. Muli siyang sumukat ng 1,000 at ito ay isang ilog na hindi ko madaanan sapagkat ang tubig ay mataas na. Sapagkat ang lalim nito upang languyin ilog na hindi madadaanan. So, alam po natin na ito po mismo ay patungkol ho sa Millennium Kingdom. So, yung Diyos po mismo ay yung tubig ay naglalarawan po mismo sa salita ng Diyos na nagbibigay ho ng buhay. So, yung Diyos po mismo ay may binibigyan niya tayo ng chance na makapunta ho doon sa kanyang kaharian. No? Kaya gaano ho ito kalalim yung sukat ng tubig sa ating mga puso. Hanggang bukong-bukong ba sa paa natin, hanggang baywang ba, hanggang dibdib ba, o umaapaw na sa ating mga ulo. So ibig sabihin, yung salita ng Diyos hanggang saan sa ating mga puso? Hanggang bukong-bukong ng ating mga paa, hanggang tuhod, hanggang baywang, o hanggang dibdib, o hindi na natin malangoy. So kailangan, mga brothers and sisters, sa church, kailangan natin tanggapin lahat ng salita ng Diyos. Kasi ito yung kailangan ng ating espiritu para lumago tayo sa ating Christian life. Kapag hanggang bukong-bukong lang ng paa natin, mababaw pa lang yung pagkakilala natin sa Diyos. Kung hanggang tuhod na, so malalim na yung pagkakilala natin sa Diyos. Ibig sabihin, dahan-dahan tayo lumalago sa ating Christian life hanggang sa dibdib natin na umabot yung salita ng Diyos. Kaya sana, ito po yung napag-aralan natin patungkol po sa halamanan ng Eden at sa church. Na ibig sabihin, ang Diyos naglagay sa halamanan ng Eden, pinrovide niya lahat ang pangangailangan ng tao. Yung church, ito din po mismo nilagay ng Diyos para pinoprovide niya rin yung pangangailangan ng lahat ng mga Kristiyano, yung salita niya para sa atin lahat na kailangan pong tanggapin. So yun po mismo, yung halamanan ng Eden, naglalarawan ho sa iglesia, naglalarawan ho sa church.
lahat ng pangangailangan. So hanggang dito lamang, lahat po tayo yumuko at manalangin. Dakila at mahabagi namin Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aming napagbulay-bulayan sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng binigay niyo sa amin patungkol po sa aming spiritual na dapat namin nasayin sa aming mga puso at dapat lumago po kami sa aming Christian life. Ang bawat isa po, Panginoon, ay gabayan niyo po sila sa kanilang pamumuhay pang-araw-araw sa buong linggo ng paghihiwalay namin, Panginoon, ay ingatan niyo po sila at ikaw po ang mag-provide ng lahat ng pangangailangan nila physically at higit sa lahat, yung spiritually na pangangailangan nila. Sa muli namin pagkikita, Panginoon, ay naway magkikita kami muli na meron pong kaligayahan sa aming mga puso at nagbabatian kami sa bawat isa na magkakapatid spiritually dahil kami po ay iyong iniligtas at naging isang pag-iisip at naging isang puso sa lahat ng hangarin mo sa mundong ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo po sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesu Kristo na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen.